Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni at Sarex 2206. Okay, sabi niya, kung walang PTC, ibig sabihin permit to carry, meron pa po ba ibang permit na pwedeng kunin para madala sa firing range ang baril for practice? Okay, bago natin yung sagutin ay gusto ko lang kayong i-welcome dito sa ating munting YouTube channel at gusto ko rin pasalamatan kayo sa ating sa inyong si-share, pagla-like at magaganda ninyong comment. At pasasalamatan ko rin yung mga hindi nag-skip ng ads at nakakatulong kayo sa ating YouTube channel dahil ang YouTube channel ay ginawa ko para sa ating beneficiary. Ang main purpose po talaga ng ating beneficiary ay ng ating YouTube channel ay pag-charity. Meron po tayong tinutulungan ng pag-aaral ng mga anak na single parent na sila po ay hirap sa pag-aaral, kaya naisipan kong gumawa ng YouTube channel at ang pagtuturo ko ay bonus lamang. Kaya maraming salamat to sa mga hindi nag-skip ng ads dahil kayo nakakatulong. Pasalamatan ko rin yung mga nagpadala sa ating premiere videos, yung mga pagpapalipad. Okay? Salamat kay Sir Noli Peace America ng Virginia, USA. At yung huli mong pinadala ay bibili naman natin ng mga school supplies ng mga bata. Okay yan, at maraming salamat sa inyong lahat. God bless you. At sana marami pa ang tumulong. At ayan ang ating GCash number. Yan ang aking tresurera. Anak ko yan. At sana makatulong din kayo sa ating mga beneficiaries. Okay, hindi ko po hangad ang kasi may nang basa atin na mamaliwas daw tayo. Maganda po ang kita ko dito sa aming kumpanya. Ako po ay 20 years nang nagtatrabaho dito bilang isang firearms instructor gunsmith. At maganda po kumbaga maganda naman ang sweldo ko dito at ako ay wala na rin pinapag-aral na mga anak. Hindi ko po kailangan ang dagdag na kita. Okay. At pang charity lamang po talaga ang dahilan ng aking pag-YouTube. Hindi ko lang po ginamit yung mga bata para gumawa ng content. Ginamit ko po yung aking maliit na kaalaman para makatulong sa kanila. Okay, doon sa katanungan ni Zarex. Okay, lagi ko sinasabi sa inyo na ako ay sumasagot base sa aking experience. Okay, iba-iba tayo ng experience at iba-iba rin tayo ng karanasan. Kung ano ba talaga ang pwede ba tayong magdala ng baril kahit wala tayong permit to carry? O kahit walang lisensya? Okay. Babasahin ko lang dito yung kasagutan ni Mon Reyes. Ang sabi niya, mayroong permit to transport, two-way permit. 400 lang cost niyan sa OSS Krami. May mahanap ka sa Google na sample letter address to chief FEU requesting for permit to transport. Madali lang gawin yan. Request for permit to transport. Okay, meron talaga yung permit to transport lalo kung bago yung baril mo, iuuwi mo sa bahay mo, ay ang tawag na permit to transport. Pero ang cover lamang niyan ay yung pinanggalingan ng baril mo at yung bahay mo. Ay pag dito mo dinala yan, ay ang bahay mo papunta dito ka naman papunta, ay huli ka pag napadaan ka sa checkpoint. Yun ang permit. Kaya nga two-way lang yan. Ang hindi ko lang alam dito sa sinasabi ni Monseres ay kung po pwede ba yan gamitin mo araw-araw. Ang alam ko kasi doon sa permit to transport ay isang bisis mo lang gagamitin yan eh. Pag naiuwi mo sa bahay mo yung baril mo at ay wala ka ng Hindi ko lang alam kung may visa pa yun.
Kasi ang bisa lamang nun ay hindi papunta sa ano, hindi papunta sa firing range. Okay, hindi papunta sa firing range. So, hindi ko masyadong alam ito dahil hindi ko ito naranasan. Kung tatanungin ninyo ang aking karanasan nung mga 96 pa, wala kaming permito, wala kaming mga PTC. Kalimitan sa aming mga mga member ng gun club kasi member kami ng gun club. Ngayon, malakas ang ang NPA nun sa aming bayan, sa Mindoro. So, yung aming station commander ay member din ng gun club. So, ang ginawa niya, lahat kami, pinagbibigyan niya kami ng parang memorandum receipt na pwede naming daladalahin yung aming baril sa loob lamang ng aming bayan. At may order pa nga siya kasi sinasalakay nun ng mga sinasalakay nun ang mga istasyon. Kalakasan nun ng mga NPA, sinasalakay nun. Sabi niya, pag sinalakay yung aming istasyon, pwede ba pumutok kayo kahit kayo nasa bahay lang? Kaya kami nabigyan ng na yun. Pero yun ay cover lamang doon sa kanyang area. Doon sa bayan lamang namin. Pag nahuli ka sa labas ng bayan, ay patay kang bata ka. So yun lamang yun ang karanasan ko sa amin. So, kung tanungin ninyo yung inyong mga station commander, kung kaya kayong bigyan ng from bahay to pag ang nakalagay kasi doon sa inyong memorandum na yun ay mula sa bahay lang papunta doon sa firing range, doon lang yun, sa pagitan lang. Halimbawa, may checkpoint mula sa bahay mo, may checkpoint papunta sa papunta sa firing range. O sige, papakita mo lamang yun. O meron akong papunta akong firing range, galing ito kay kay Kernel, o halimbawa kay Commander Nad, siyempre hawak naman niya yung mga checkpoint doon. O di palalampasin ka. Pero pagka dinala mo sa ibang bayan yun, huli ka. Hindi na sagot yun. Maliban lamang kung mapapakiusapan ng station commander ninyo yung commander ng kabilang bayan. Nasa yan. So yun ang aking karanasan. Hindi ko lang alam ngayon kung yan ay sa tagal ko na rin wala sa Pilipinas, hindi ko pa rin alam kung yan ay uubra pa. Okay? Pero total, kung nasa loob lamang ikaw ng bayan ninyo at bigyan ka ng permit ng at may license naman yung mo at member ka ng gun club, palagay ko yung obra. At pag kami ay halimbawa pupunta kami ng ibang lugar, ibang probinsya, meron kaming special permit, invitation. Pagkatapos ay meron na kaming gun club na ang lumalakad nun, galing na sa Krami. May invitation kami nasasalihan na competition. Nakalagay yung pangalan namin, group na kami. Magkakasama na kami doon na may dala kaming firearms. Yun ang aking karanasan. Hindi ko lang alam ngayon. Sa tagal ko na rin, mantakin mo 1996 to year 2000 pa yun. Nagagawa namin yun. So, sabi ko nga, iba-iba tayo ng karanasan. At meron din akong loose firearms. Walang license. Pero pinalagyan ko ng memorandum receipt. Okay, ano yung MR kung tawagin? MR. Lalabas yun na yun ay pag-aari ng gobyerno na pinapagamit sa iyo ng gobyerno yun dahil meron kang mission order. O kung ikaw ay organic ka nila, alam mo naman yung mga organic nila, o kasali ka sa kanilang organisasyon, nagbibigay, para kang info. Ganon. Meron, di pa pwede rin yun, pero hindi mo rin, may nakalagay lamang na area kung saan mo dadalhin. Naka-specific doon kung hanggang saan bayan mo pwedeng dalhin yung firearms. At kung dadalhin mo sa ibang bayan, may panibago ka na namang sulat. MR ang tawag doon Yun ay sa lost firearms yun Pero yun ay lalabas na hindi mo pag-aari. Pag-aari yun ng gobyerno na pinapagamit sa iyo. Noon usong-uso yun, yung mga MR na ganun. Ngayon, sa tagal ko nang wala sa Pilipinas, hindi ko na ngayon alam ang mga patakaran yan. Dahil wala. Kasi noon,
Dahil nga tayo ay gumagawa ng mga firearms, nagre-repair tayo, naging kaibigan natin yung mga station commander, yung mga kapulisan, naging ano natin. Kaya tayo madaling mabigyan ng mga ganyan. So, ayun lang ang karanasan ko dyan. So, kung ano man ang subukan ninyo kung pumunta kayo sa station commander niyo, kung bibigyan kayo ng parang MR o ano na papayagan kayo basta ang bahay to firing range lang, ay sagot kanila. Kaya kanila sagutin. Kung ano lang yung nakalagay doon sa ano ninyo. Kung ano lang nakalagay doon sa papel na ibibigay sa inyo. Parang special order yan na binibigay na no. So, ganun lang ang pwede kong maisagot dyan. At huwag kayong basta-basta maglalabas ng baril sa inyong bahay. Napakadelikado. Malaki po ang kaso niyan pag kayo nahulihan ng illegal possession of firearms. Baka kayo maging Ruben Padilla. O sikat na tao, lalo pang sumikat. O naging senador pa, malay ninyo baka kayo maging senador din. So yan lang. At ingat kayo sa kung wala kayong kaukulang papilis, huwag na ninyong daladalahin. At kung kayo ay may dalang firearms, ay palamigin ninyo ng kasinlamig ng freezer yung ulo ninyo. Hindi yung nangihiram kayo ng tapang sa inyong mga firearms. Ganon. Pag kayo may dala na firearms, maging pasensyoso kayo at maging duwag kayo. Bakit? Mahirap pong makamatay. Ang baril po ay hindi license to kill. Hindi po license to kill yan. At kahit pa tayo ay inaabuso na, kung kaya nating iwasan at kung kaya natin tumakbo tayo. Dahil pagka nangyari na, ay mahirap po umarap sa korte. Kahit pa tayo ay kung kaya naman nating iwasan, hindi po kaduwagan ang tumakbo sa away. Yan lang masasabi ko sa inyo. At panatilihin natin tayo kalmado, pasensyoso pag tayo ay may firearms. Dahil dubling ingat po. Okay, so dapat alam natin yung mga bagay na yan. So, yun lang ang masasabi ko sa aking karanasan. Yung ibang karanasan, di ko masabi. Yung sinasabi dito na permit to transport, ang alam ko yan ay pagbago yung baril mo, halimbawa kinuha mo sa sa inyong kinuha mo sa himpilan yan, kung nandun yung baril mo, bibigyan ka ng permit to transport. Yan. Ang hindi ko lang alam, kung pwede yan, na bigyan ka rin ng permit kung bahay. Kasi yun ang tanong bahay firing range. Hindi ko lang alam kung kailan ang validity niyan. Ang problema lamang daw sinasabi ko sa inyo na galing sa station commander, pag nagpalit ng station commander, ay hihingi ka ng panibago dun sa pirmado ng bagong station commander. Pag wala na yon, hindi ka na nung sagot. Pag nalipat na alam naman natin ang mga station commander, nalilipat ng destino yan. So, iba na naman ang magbibigay sa iyo ng papel para madala mo yung iyong baril sa firing range. Ganun ang karanasan namin nun. Hindi pa uso nun ang mga panahon namin, hindi pa sa amin hindi uso nun ang permit to carry. Pag nasa loob ka ng bayan namin at ikaw ay member ng gun club, hingi ka lang ng papel doon sa station commander, sagot ka na. Huwag ka lang pupunta na ibang bayan. Okay, at nakalagay din doon kung saan mo pwedeng dalhin yan. Hindi mo pwedeng daladalahin niya sa simbahan. May nakalagay din doon kung saan mo pwedeng dalhin yan. Hindi mo pwedeng dalhin sa mga kasiyahan, mga ganon. May mga nakalagay din na mga nakasulat din doon kung saan mo pwedeng dalhin. Okay, so yun. At yun lang ang aking karanasan dyan. Sinagot ko lang yung katanungan. At babasahin ko lang yung ating community spotlight. Okay? Shout out kay Son Angelo, merong 88 engagement. Shout out kay Damam, 5 ang engagement. Shout out kay Raymond Vincent, 56 ang engagement.
Shout out kay Donnie Dons, 3 an engagement, at shout out kay Lorenzo Lindres, 46 an engagement. Okay, thank you very much. Ang mga tanong ninyo ay sasagutin ko lamang sa abot ng aking kaalaman at sa aking experience. Hanggang sa muli natin video. God bless us.